At yan ay kitang-kita dyan sa Maguindanao. Oh, yeah. Yung ganyang sinasabi mo, na kung sino ang nakaupo sa luklok ng kapangyarihan ay palaging lamang. Oh, and then kaya naman yung mga tao talagang magbabakbakan pag-eleksyon dahil pagkatapos ng eleksyon, yung mananalo, maganda ang kabuhayan nila. Saka yung grupo niya, no? Kaya mga malalakas doon. Yung mga natalo, gutom na sila. For another 4 years. Or 6 years. So, yung Lablan City, yun sana makakasolve na hindi kayo lang umaasa diyan sa mga sa gobyerno. Hindi, meron kayong mga trabaho tsaka negosyo na galing sa ibang bansa ang customer nyo. Okay. No? So, ibalik ko doon sa, so, ibig sabihin, linawin lang natin itong Posse Comitatus, ano? So, itong Posse Comitatus, sa kahit na saan mo dalhin, kapag ka ito ay hindi pinapairal sa ibang bansa, gamitin man sa hindi, gamitin man siya, may negative at positive na epekto. Sa una, siguro, hindi. Kung una, ginamit mo, at kung ang training niya talaga militar, maraming magiging paglabag sa karapatang pantao ang mangyayari pag ginamit ang militar, di ba? Sa unang paggamit ng militar. And then later on, kung nasasanay na ang militar na gamitin sa mga ordinaryong tao, mawawala naman yung kanilang effectiveness dahil parang magiging pulis na sila. So, before they shoot, yung kalaban muna dapat nilang intayin kung aaksyon. Eh, problema kung magaling yung kalaban nila, tepok na sila bago sila maka-aksyon. Kaya ngayon nangyayari sa South, natatalo ang military. Kasi hindi talaga nawala na yung pagpapangis nila sa giyera. Sa kalaban. So, kailangan pala talaga ang dapat talaga tingnang maigi ito, no? Ihiwalay ang training ng militar. At hanggat maaari, wag silang gamitin sa mga panloob na problema. Kaya nga militar yung panggera lang talaga, yung panglabas. Okay, no, meron tayong text dito from Dennis Mohano. Sabi niya, good PM Saldi and engineer, di ba meron tayong the right to life or the right to life or self-preservation and the right to bear arms. Napapanahon din sana may pang self-defense na preempt tong massacre na nabawasan ang mga casualties dyan sa Mindanao. Ayan. So, parang umaayon siya doon sa, no? Na kung meron daw the right to bear arms, din sana na, napigilan. Deterrent na kagad yung dipak na malaman ng mga salbahe na may mga armas sa mga mamamayan. Deterrent na kagad yun na alam nila hindi ganun kadali. Okay, no? So, yung iwanan muna natin yung issue ng Posse Comitatus, naging malinaw na yon, ano? Na ang naging pangunahing layunin ng Posse Comitatus na dapat din pag-aralan siguro ng ating mga mababatas ay hindi dapat gamitin ang militar sa usaping internal ng bansa, no? Dahil either way, mapapasama po ang militar. Unang-una, marami silang lalabaging karapatang pantao, and later on, hindi na sila magiging effective as army, as military. That's right. Dahil lalabnaw yung kanilang killing instinct. Baka ayaw na nilang pumatay, tago nga sila, militar sila Exactly. Di ba? Okay, balik tayo dito sa ating pinag-uusapan na lang dito. Ito nga, the right to bear arms. So, sinasabi ko nga kanina, no? Doon ba sa states, na may right to bear arms, ano ang mga proseso bago mabigyan ng baril ang isang tao, bagamat ito ay niyang karapatan? Siguro, nakikita ko, hindi naman lahat basta na lang over the counter, bibigyan ng baril. Hindi naman siguro ganun na kadali, di ba? Hindi, meron waiting period yun, tsaka meron FBI check sa background nung gusto makakuha ng baril, no? So, nabili mo na yung baril, hindi mo pa rin kaagad maiuwi yun. Attend ka pa ng seminar para matutunan mo maigi kung ano yung mga procedure ng pag-alaga mo ng baril at mapaalalahanan ka na malaking responsibilidad mo yun na kung may problema mangyari dahil sa baril na yun, mabigat yung responsibilidad mo. Tapos na tuturuan ka rin
paano mo proprotektahan yun na hindi basta-basta makukuha ng mga bata, mga ano, gano'n. At saka pati yung paggamit mo ng baril. Meron nga isang mama na nagpa-practice ba nung ano, parang pag ganun-ganun ng baril. Nakabukas yung bintana niya. Nakikita siya nung kapitbahay. Tumawag ng pulis ngayon yung kapitbahay. Tumating yung pulis, kinasuhan siya ng ano, brandishing a weapon. Although nasa loob siya ng bahay niya. Pero dahil nakikita siya ng kapitbahay, bawal na yun. So nagiging malinaw, engineer, no? Na tila kasunod ng the right to bear arms ay ang kanyang responsibilidad, ano? At katuwang ng responsibilidad nito ay ang kanyang pananagutan sakaling labagin niya ang mga provision na nakasaad sa pag-aari mo ng baril. Pag nilabag mo yung mga patakaran na yon, antimano mapaparusahan ka rin. Pati yung pagdala mo ng baril kahit pupunta ka sa target practice, saan mo ilalagay yung bala, saan mo ilalagay yung baril, mga gano'n. Lahat yun, i-ano sa'yo dun sa seminar bago mo makuha yung baril mo. So kung ganyan ang mangyayari niya, parang nakikita ko na rin na hindi mangyayari itong mga ganitong basta-basta na lang na pamamaril ng isang tao sa kanyang kapwa. Maliban na lang kung talagang masira ang ulo niyan. Pero siyempre, exceptional yun pag nasira ang ulo mo. Kasi kahit na anong hawak mo, talagang ibabalibag mo sa kaaway mo. So, ibig sabihin yan ay kalakip ng the right to bear arms ay ang responsible gun ownership. Yeah. Exactly. Responsible. So, ito ngayon siguro, no, ang nakikita ko yung gaya ng tinanong ko kanina, engineer, no, na posibleng maging pagkakaiba ng mentalidad ng mga taong may baril ngayon, no, lalo na yung mga private army, at saka yung mga magkakaroon ng baril na dumaan sa implementing rules and regulation sa batas na the right to bear arms. So, ang mga taong nagkaroon ng baril dahil sa the right to bear arms ay magiging mga responsableng gun owner. Yeah, exactly. Unlike those people now who are used to be private armies by the clans, warlords clans of Mindanao, na hindi naman talaga dumaan sa mga trainings na sinasabi mo, mga check-ups, di ba? Mga waiting period. Malakas lang sila sa admin. Kaya no wonder na nangyayari yung mga ganong pagmassacre dahil ang akala nila, basta't merong baril sila, nasa kanila yung power. At hindi nila nakikita na meron silang responsibilidad at pananagutan sakaling magamit nila sa mali ang mga baril na hawak nila. Yeah, exactly. So yan ay malayong-malayo dito ngayon sa magiging mentalidad ng mga taong magkakaroon ng baril dahil sa the right to bear arms. Dahil kumpleto ng mga seminars, mga trainings, at mga rules and regulation kung kailan, saan mo lamang dapat gamitin yung baril mo. Exactly. So, nalilinaw ba sa the right to bear arms na ang baril mo ay dapat sa depensa mo lang gagamitin, pandepensa mo lamang, o pwedeng pang-atake? Hindi pwede pang-atake, pang-depensa. So, depensa lang talaga? Kasi kahit nga pumasok sa lote mo yung magnanakaw, kung binaril mo siya, tumatakbo siya, nakatalikod siya, labag pa rin yun sa okay. Kasi hindi ka na, wala nang threat sa'yo, ba't mo binaril? Wala nang threat sa'yo, tumatakbo na paalis yung, kaya yung lang, kailangan maganda yung talagang malinaw na you're defending yourself. Kaya mo ginamit yung baril. Okay.